Kwento ito ni Mang Ulod-Holoyo na taga Paliparan, Cavite. Kaibigan ng isang kumari namin sina Mang Uluyo. Nung araw, taong 1990, ay may minasakar na isang pamilya sa bayan nila. 5 kalalakihan daw ang pumasok sa bahay ni Mang Uluyo at Aling Celestina. At pinatay ang 3 babaeng anak nila na dalaga. Kinilitan rin ng leeg si Aling Celestina at kitang-kita ni Mang Uluyo kung paano nalagutan ng hininga ang sariling asawa. Ang panganay na anak ni Mang Uluyo, nag-iisang lalaki, si Ernesto, ay nakatakas sa 5 lalaki. Habang nagaganap ang krimen ay nakatakas ito at kumuha ng malaking bulo. Ang nasa isip ni Mang Uluyo ay malabo ng buhay pa siya kapag bumalik si Ernesto, dahil siya na ang sinusunod ng 4 na lalaki. Habang nakaambang na ang 5 lalaki para saksakin si Mang Uluyo, ay saka biglang dumating si Ernesto. May dalang malaking bulo, wala sa sarili at ang nais lang ay makapaghiganti. Pinaghahampas niya sila ng malaking bulo sa ulo at nakakapagtakang napuruhan niya ang 4 at nagdugo ang mga ulo nila. Nawalan ng malay at nangamatay. Isang bigotilyong lalaki na lang ang natira. Sa isip ni Mang Uluyo ay kayang-kaya na nila ito ng anak niya. Pero nang walang ano-ano, biglang inumangan ng lalaki si Mang Uluyo ng patalim sa tiyan nito at sumuka na ito ng dugo. Napasigaw si Ernesto at bago pa niyang saklolohan ng ama ay nag-agaw buhay na ito. "Ipaghihiganti kita, anak! Ipaghihiganti ko kayo ng nanay na at mga kapatid mo," sabi ng Mang Uluyo. Hinarap ni Ernesto ang lalaking bigotolyo pero mabilis itong lumabas ng bahay at mabilis na tumakbo. Hindi nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng pamilya ni Mang Uluyo. Namuhay na lamang mag-isa sa Naik, Cavite, si Ernesto. 3 taon nang lumipas, hindi sukat akalain ni Ernesto na makikita niya roon ang bigotilyong lalaki na siyang pumatay sa kanyang ama. Sa palengke niya ito nakita at hindi nagbago ang anyo nito. Nang makita siya nito ay para itong nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata nito at hindi alam kung saan pupunta para tumakas. Ang tanging nasabi nito ay, "Patay ka na! Patay ka na! Ba't ka nandito sa Naik?" At kumaripas na ito ng takbo. Di pa muna maunawaan ni Ernesto kung bakit nagsabi ito ng ganon. Samantalang alam naman nito na hindi siya pinatay nito, kundi ang tatay nito at mga kapatid at ang nanay niya. Laging nang inaabangan ni Ernesto ang lalaking bigotilyo na palengke. Nagtitinda pala ito ng isda sa umaga at sa hapon. Hinarap niya ito. "Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Minsan ginulat niya ito sa pag-isa nito sa palengke. Pauwi na ito noon. Paano namang nakakita ito ng luto? "Bakit ka nagbalik? Patay ka na!" Nervyos na tanong raw nito. "Malaki ang atraso mo sa akin sa pamilya ko." Bigla na lang raw sumingaw ang lalaki ng, "Multo! Multo ni Mang Uluyo!" At habang tumatakbo raw ito ay nagkagulo ang mga tao at tinanong siya kung bakit tumakbo. Ang sabi ni Ernesto ay bibili lang sana siya ng isda sa lalaki, pero bigla na lang raw itong tumakbo at nagsisigaw ng multo. Ilang saglit pa ay may mga dumating na mga lalaki at may isang pulis kasama ang bata.
Patay na raw ang lalaking tumakbo dahil hindi nito tinitignan ng tinakbuhan at dahil doon ay nabundol ito ng isang malaking cargo truck na bibiyaheng Maynila. Mabilis na pinuntahan ni Ernesto ang pinangyarihan na ang aksidente. Wasak ang mukha ng bigotilyong lalaki na nakarangusay sa kalsada. Lumuwag ang kalooban ni Ernesto. Matagal na panahon rin niyang hinanap ang lalaking iyon na pumatay sa tatay niya. Kinagabihan na naginip si Ernesto. Nakipag-usap sa kanya ang tatay niyang si Mang Uluyo sa panaginip. Sinabi nito sa kanya na tinupad na nito ang ipinangakong ipaghihiganti siya. Pangako nito bago tuluyang malagutan ng hininga. Nang magising si Ernesto, kinaumagahan ay mas lalo pang gumaan ang pakiramdam niya. Na ipaghigantin nga ng tatay niya ang ginawang pagpaslang sa mga kapatid niya at ina. Wala ni isang kriminal na natira. Naging panatag nga ang kalooban niya. Salamat sa paghihiganti mo, tatay. Ang tanging nasabi na lang ni Ernesto.